Maligayang pagdating sa AI-generated video na ito kung saan ating tatalakayin ang kahalagahan ng mga teknikal na pamamaraan sa pagkuha ng datos sa pangingisda. Ang pagkolekta ng tamang datos ay mahalaga para sa maayos na pamamahala ng ating yamang dagat sa paraang sustainable. I-download ang Kobo Collect app sa Android. I-set up ang server URL, username, at password gamit ang https://kc.kobotoolbox.org. Rekomendado ang paggamit ng pinagsasaluhang account para sa mga kasosyo. Ibahagi ang username ng inyong organisasyon sa Blue Ventures para sa access sa mga survey. I-click para i-download ang mga survey sa app. Mga paalala sa paggamit ng Kobo Collect app. 1. Siguraduhing may maasahang internet para sa pag-sync at update ng data. 2. Tiyaking naka-charge ang device dahil maaaring tumagal ang pagkolekta ng data. 3. Gumamit ng tamang form para sa pare-pareho at tamang impormasyon. 4. I-configure ang auto-update sa app sa pamamagitan ng settings at form management. Simulan ang pagkolekta ng data gamit ang Kobo Collect Survey Forms sa pamamagitan ng pagpili ng Start New Form sa app. Pagkatapos, piliin ang survey form na nais mong gamitin. Kumpletuhin ang mga form sa abot ng iyong makakaya. Pagkatapos ay i-finalize at ipadala ang mga survey kapag tapos na. Mahalaga ang paalala na kapag may bagong pangalan na idinadagdag, ito ay dapat nakakaiba at natatangi hanggat maaari. Huwag gamitin ang parehong pangalan para sa dalawang magkaibang tao. Kapag nagdaragdag ng mga bagong species at lokal na pangalan, kinakailangan naming magsumite ng larawan. Inirerekomenda namin na ang larawan ay may natural na ilaw, puting background, at isa lamang na individual kada larawan. Dapat nakasara ang bibig at nakabuka ang mga palikpik. Ang paglalagay ng measuring tape sa sentimetro ay malaking tulong din. Minsan, hindi ibinebenta ng mga mangingisda ang kanilang species ng paisa-isa. Sa halip, ibinibenta nila ito sa isang halo-halong bag na naglalaman ng iba't ibang species. Ang mga asol na bilog ay kumakatawan sa koleksyon para sa isang species na may kabuoang timbang, presyo, at bilang. Kung may halo-halong bag na may species A at B, ang data ay magsasama ng kabuoang timbang at presyo ng parehong A at B, at bilang ng A at B. Mahalaga ang pag-iistandardisasyon ng sukat kapag gumagamit ng landing profiling survey para sa pagsusuri ng istruktura ng sukat. Iba't ibang sukat ang ginagamit para sa iba't ibang species. Ang pare-parehong sukat ay nagtitiyak ng tumpak na pagsusuri ng datos. Ideal na lahat ng sukat ay nasa sentimetro. Siguraduhing nakalapat at nakaunat ang katawan ng hayop. Ang kabuuang haba ay ang istandardisadong uri ng sukat na ginagamit para sa mga pangkat ng species, finfish, ray, paitang, at igat. Ang kabuuang haba ay ang haba ng isda na sinusukat mula sa dulo ng nguso hanggang sa dulo ng mas mahabang bahagi ng caudal na palikpik. Ito ay isang tuwid na sukat, hindi sinusukat sa kurba ng katawan. Ang lapad ng disk, na kilala rin bilang wingspan o disk size, ay ang uri ng pagsukat na ginagamit para sa grupo ng ray. Maaaring kasama rin sa grupong ito ang mga skates. Ang lapad ng disk ay ang layo sa pagitan ng pinakamalalayong dulo ng pectoral fin. Ang haba ng mantle ay ang uri ng pagsukat na ginagamit para sa mga grupong species, octopus, squid at cuttlefish. Ang mantle ay isang mataas na maseladong istruktura na naglalaman ng mga gills, puso, sistema ng pagtunaw at reproductive glands. Ang haba ng mantle ay sinusukat mula sa gitna ng mga mata hanggang sa likurang dulo ng katawan. Ang lapad ng carapace ay ang uri ng pagsusukat na ginagamit para sa pangkat ng mga species, alimango. Ang carapace ay ang dorsal o itaas na bahagi ng exoskeleton at nagsisilbing protection sa ibabaw ng cephalothorax sa mga crustacean. Ang lapad ng carapace ay sinusukat mula sa mga dulo ng anterolateral na anggulo, na karaniwan, ngunit hindi palaging ang pinakamalawak na bahagi ng carapace. Ang haba ng carapace ay ang pagsusukat na ginagamit para sa mga pangkat ng species, hipon at lobster. Ang haba ng carapace ay sinusukat simula sa unahan na gilid sa pagitan ng mga rostral na sungay, hindi kasama ang anumang malambot na tisyo, at nagpapatuloy sa gitna hanggang sa likod na gilid ng carapace. Ang haba ng shell ay ang uri ng sukat na ginagamit para sa mga pangkat ng species, bivalve at gastropod.
Ang haba ng shell para sa mga bivalve ay tumutukoy sa pinakamalapad na distansya na halos patayo sa taas ng shell mula sa unahang bahagi hanggang sa likurang dulo. Ang haba ng shell ng mga gastropod ay kinukuha mula sa tuktok ng shell hanggang sa base ng bakana o bibig. Ang kabuuang haba ay ginagamit upang sukatin ang mga sea cucumber. Sa wakas, ang lapad o diameter ng test ay ang pinapaborang uri ng sukat para sa mga sea urchin. Paalala na bisitahin ang Community Fisheries Data System Manual para sa karagdagang impormasyon.